You won't fire him, right? Tanong ko pero nagkibit balikat lang siya. I don't need careless employee. Sabi niya lang pero alam ko na kung anong pinupunto niya. Nag-sorry naman. Giit ko pa pero isang sulyap na lang ibinigay niya sa akin bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang tuluyan kaming nakalabas, gulat pa rin ako dahil sa nangyari. Akala ko pupunta siya sa kotse niya at aalis din pero mas nagulat lang ako nang dumiretso siya sa isang SUV namin. Get in. Mabagal na sambit niya pagkatapos buksan ng pinto sa backseat. Namilog ang mga mata ko pero pumasok na lang din ako. Hindi ako sigurado kung naririnig niya mabilis na kabog ng puso ko pero sana hindi. Don't fire him please. Mahinang bulong ko habang unti-unti niyang isinasara ang pinto. Mahina na lang akong napakurap habang tinitingnan ang mukha niya sa bintana ng kotse. Pakiramdam ko titig na titig pa rin siya sa akin kahit heavy tinted naman ang kotse. Hindi nagtagal umalis na rin kami pero ang mga mata ko'y nanatili kay Alden. He's still standing right there while his both hands are on his pocket. Looking so handsome that made my heart beats crazier. Alden, why? Pagkarating ko sa bahay, hindi ko binanggit kay Mommy na si Alden ang kinatagpo ko. I don't want her to think a lot of things again because this time, I will make sure that I can handle it. I can handle it just like the old times. But my painting inside Alden's office could not make me fall asleep. Is he still staying in our house? Nandun pa rin kaya si Manang Celia? Marami na kayang nagbago sa bahay namin? Inabot ako nung umaga sa kaiisip ng mga bagay-bagay na hindi ko naman masagot. And as usual, when I got up, I checked my daughter first before I helped Mom to cook. Dito kayo magpapasko? Tanong ni Mommy, kalaunan habang wala ko sa sarili na nakatingin sa hotdog na bagong luto. I still don't know. Nag-iisip pa po ako. Mahinang sagot ko. Why? Celebrate your Christmas here with us. Huwag mo nang pag-isipan. Sabi niya kaya nagawa kong tumawa ng mahina. Okay, Mom. Natatawang sabi ko kaya natawa na rin siya. Pagkatapos naming ayusin ang table, kaagad ko din ginising ang anak ko na mukhang nasarapan na sa pagtulog. Baby, wake up. Pagising ko pero itinalakbong niya lang ang comforter hanggang sa mukha niya. Sleepy? Get up. Your abuela and abuelo are waiting. Sabi ko pa pero walang epekto. I sigh. Kinaliti ko siya sa bewang kaya sumigaw siya sa kasinipa ko ng sinipa kaya natatawa ko siyang tinigilan. Mommy! Mas lalo kong tumawa sa kahinila siyang paalis ng kama at wala naman siyang magawa kundi magpahila sa akin. Mabilis ko siyang binuhat kaya antok na lang siyang napayakap sa leeg ko. Habang naglalakad ako papunta sa baba. I told you to sleep early. Should I confiscate your iPad? Bulong ko kaya napadaing siya sa inis saka marahang umiling. You won't, and if you will, I will ask abuelo to buy me a new one. Maldit ang sabi niya saka napairap na lang. Stop being so spoiled. I spot, but she just yawned. Whatever, Mommy. Sabi niya sa kamarahas na bumaba mula sa pagkakabuhat ko at mabilis na tumakbo papunta kay Mommy na kalalabas lang galing sa kusina. Abuela! Napangiwi ako dahil parang nagsusumbong pa siya kay Mommy pero tinawanan lang siya ni Mommy kaya nanggigigil na hinalikan sa magkabilang pisngi. Malakas naman na tumawa si Thea saka muling tumakbo pabalik sa itaas na mukhang kay Daddy naman manggugulo. Umiling na lang ako sa kanilapitan si Mommy na bahagya pa rin natatawa dahil kay Thea. Anong sabi niya sa'yo, Mom? Tanong ko kay Mommy pero lalo lang siyang tumawa sa kaumiling sa akin ng mahina. She told me to buy her a new iPad if you'll get her iPad. Napangiwi ako sa sinabi na iyon ni Mommy. She's really spoiled brat. Mahinang sabi ko pero mahina lang na tinapik ni Mommy ang balikat ko. You were just like her. Back when you were young. Natatawang sabi ni Mommy kaya napaawang ang labi ko. Like her? No. I remember getting what I want back then, but I don't remember being so spoiled and wicked just like her. Mom is bluffing for sure. You were. And by the way,
We are invited for an anniversary party later. Prepare yourself because I already ordered you a dress. Napaawang ang labi ko sa kanapakunatang noo sa pagtataka. Will bring Thea? She immediately shook her head. No, our maids will take care of her for a while. At saka isang oras lang tayo. We will just show our presence there as a respect. Sabi niya kaya mahina akong tumango. Sige po. Hindi nagtagal bumaba na si Daddy na buhat-buhat sa Thea na humahagik-hik. Tinasan ko siya ng kilay pero tinaasan niya lang din ako ng kilay na parang nag-aahamo ng away. Nakita iyon ni Daddy kaya bahagyan niya akong sinaway kaya mas lalong lumaki ang ngiti ng maldita kong anak. You get her iPad? Kaagad na tanong ni Dad kaya mabilis akong umiling. No. I mean yes, if she will continue sleeping late because of watching videos and playing games. Sabi ko kaya ngumuso lang sa Thea saka nagtago sa leeg ni Daddy na parang nagpapalambing pa. I am not doing those, abuelo. I am a good girl. Napasingap ako sa narinig pero hinayaan ko na lang. Sabay-sabay kaming kumain ng breakfast at pagkatapos ay pumasok na rin sa Daddy papunta sa trabaho. Minutes after he left, the dresses that Mom ordered has arrived. This one is for you. Sabi ni Mommy sabay bigay na isang kulay dilaw na box sa akin. Kaya kinuha ko na iyon at dinala sa living room para doon tingnan at sumunod naman sila ni Thea sa akin. Where's mine, abuela? What about me? Pangungulit ni Thea nang umupo din si Mommy sa couch na nasa harap ko habang hawak ang kulay dilaw din na box. Soon, baby. Marahan na sabi ni Mommy kay Thea kaya pumadyak-padyak ito sa harap namin na hindi na lang namin pinansin. Dahan-dahan ko nang binuksan ang box kaya mabilis na tumalon sa Thea papunta sa tabi ko para makita din ang laman. Tumambad sa amin ang isang purple na long dress na puno ng kumikinang na crystals. Tuluyan kong inilabas ang dress at namangha ako sa kabuuang itsura nito. It was a simple purple long gown and the design was just really simple. Sleeveless straight cut gown till my toe. The crystals were shimmering all over the dress. Wow! I want it! I want it! Masayang sabi ni Thea sa kainagaw mula sa akin ng gown para isayaw-sayaw habang tumatalo ng mahina. Napangiti na lang ako sa masayang mukha ng anak saka bumaling kay Mommy na hawak na rin ang gown na para sa kanya. Hers was a simple nude long gown just like mine, but its long sleeves. I am sure that her curves will be defined in that gown. May mga crystals din pero hindi sa lahat ng part. It's also attractive. Thank you. They were beautiful. Marahang sabi ko kay Mommy kaya mas lalo siyang umiti. Mommy, it's so long for me. My height, Mommy. My legs are short. Reklamo ng anak ko habang hawak pa rin ang gown na gustong-gusto niya. Marahan ko siyang hinila sa kakinurot ng mahina ang nakabusangot na mukha. Dahan-dahan ko din kinuha ang damit sa kanya kaya mas sumaba lang ang uso niya. I'll give this to you when you grow up, so you should eat more, alright? Malambing na sabi ko kaya dahan-dahan na bumalik ang ngiti niya. Yes, I will design a dress for myself also, Mom. Mahina akong tumango, saka pinatakan siya ng maliliit na halik sa buong mukha. Kagad ako nag-ayos nang bumaba ang araw. I already explained to my daughter that we need to attend in a party. At mabuti na lang ayaw niya sa maingay na paligid at wala siyang gana kaya hindi na nangulit pang sumama. I also talked to our maids to take care of her and call me if anything might happen. Wala pang 7:00, ayos na ako. I smiled while staring at my whole body in a huge mirror. Pinagmamasdan ko ang buong sarili ko nang biglang pumasok sa Thea habang bitbit ang iPad niya. How do I look, baby? Napatitig siya sa akin. Sandali. Pero kalaunan, bumalik din ang tingin sa iPad na parang walang pakialam. I will look more beautiful than you when I grow up. Mom, I bet. Sabi niya sa kadahan-dahan na lumabas ng walk-in closet kaya imbes na mainis, napangiti na lang ako lalo. Oh, I love that girl so much. Iniwan namin sa Thea kasama ang mga maids dahil hindi pwede na isama siya at ayaw din ni Daddy. Nang umalis kami, hindi pa ako mapakali dahil hindi ako sanay na iniiwanan ng anak ko lalo na't walang magbabantay sa kanya. Mom and Dad are with me.
I am so worried. She's just 5 years old. Hindi na dapat ako sumama pa. Don't worry. She's fine in our house. Pagpapakalma ni Mommy nang makita na balisa ako sa kinauupuan ko. But our house is heavily guarded at natutulog na siya pag alis natin. Napabuntong hininga ako saka pumikit na lang ng mariin para ikalma ang sarili. Hindi nagtagal dumating kami sa isang magarang hotel. Napalunok ako sa kaunti-unti nang bumaba at sumunod naman si Mommy. Bahagya pa ako nagulat nang biglang tumutok sa amin ng maraming kamera. Ang dami mga reporters. Miss Galvez, where have you been? Your divorce with Mr. Abellano was the reason for your sudden disappearance? Biglang kumabog na malakas ang puso ko nang marinig ang mga ibinabato nilang tanong. I am not comfortable. Those are making me nervous. Let's go. Biglang sabi ni Daddy sabay higit sa akin, papasok kaya natigil ang pagtatanong ng mga reporters. Nang makapasok kami sa loob, para akong nabunutan ng tinik. They literally brought back the divorce and I don't wanna hear it. I am sorry about that. Bulong ni Mommy habang inililibot ang tingin sa paligid kaya mahina na lang akong tumungo saka tumingin na rin sa paligid. Napalunok ako nang makakita ng mga pamilyar na itsura. My college classmates were here, and when they saw me, they waved, so I also do the same. Mom and Dad greeted some people, so I have no choice but to go with them. Naiilang akong lumayo kasi ayokong makisalamuha. I am not ready to answer some questions. Pinilit ko na lang ang sarili na makipag-usap sa mga matatandang negosyante na alam kong kaibigan ng mga magulang ko. Kumuha din ako ng isang baso ng wine para medyo mawala ang kaba ko. Mom, dun muna ako. Mahinang paalam ko kay Mommy dahil dumarami ang lumalapit sa pwesto namin para makipag-usap kaya naiinitan ako. Mahinang tumango si Mommy kaya mabilis akong lumayo para pumunta sa isang sulok na walang katao-tao. Hindi nagtagal nagsimula na ang program kaya tahimik na lang ako na nakikinig habang nag-iisa. It was a golden anniversary of this luxurious hotel. Sa gitna ng panunood ko, namataan ko sa Ivan kaya nanlaki ang mga mata ko. Ngumiti siya na malaki sa kamabilis na naglakad papunta sa akin. Ngumiti ako ng malaki sa kamarahan na yumakap sa kanya. Ay, mahinang bati ko kaya saglit siyang tumawa ng mahina bago ako hinagod ng tingin. You're so gorgeous tonight. Puri niya kaya pabiro ako ngumuso. I'm always gorgeous, Ivan. Sambit ko kaya umiling lang siya at bahagyang nagtaas ng 2 kamay na parang sumusuko kaya natawa na lang din ako sabay inom sa wine glass na hawak. Where's Thea? Tanong niya pero nasa gitna ako ng pagsagot. Bigla akong namataan ng isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa malayo sa amin habang nakatutok ang mga mata sa harap kung saan may nagsasalita. She's at home. Wala sa sariling sagot ko kay Ivan habang na kay Alden ang mga mata. He's looking serious while sipping his wine. Mukhang hindi niya pa napapansin na nandito ako. Saglit kong tinignan ng katabi niya pero isang matandang babae at lalaki ang nakita ko kaya napaawang lang ang labi ko. He's alone? Amber? Pagkuha ni Ivan sa atensyon ko kaya bigla akong napakurap saka ibinalik ang mga mata sa kanya. Naabutan ko nakakunot ang noon niya pero nang ngumiti ako'y bigla ding nawala. Huh? I told you that I will visit you both the next day. Klarong sabi niya at tumangulang ako na parang wala sa sarili kaya nagsalita na ulit siya pero hindi ko na nasundan pa iyon dahil sa muling paglingon ko kay Alden. Biglang nagtama ang mga mata namin. The venue was a bit dim but I could see him clearly. Kita ko kung paano lumipat ang mga mata niya mula sa akin patungo kay Ivan, saka balik ulit sa akin. Biglang nagwala ang puso ko habang nakatitig lang sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Dahil bigla akong lumayo kay Ivan, dahil kanina pa sumasagi ang siko ko sa katawan niya. Napalunok ako dahil hindi pa rin naaalis ang mga mata sa akin ni Alden, kaya bigla akong pinagpawisan. Huh? Naisatinig ko habang diretso ang titig kay Alden na tila hindi rin kumukurap. Nawala ang atensyon ko sa kanya nang biglang pumalakpak ang lahat kaya nagpalingaling nga ako saka pumalakpak na din kahit wala na akong kaalam-alam sa nangyayari. Excuse me lang. Biglang paalam ko kay Ivan pagkatapos ng ilang segundo at hindi ko na inintay pa ang sagot niya dahil bigla na lang akong umalis.
Lumiko ako sa isang pasilyo na nakita pero sa pagliko kong iyon, bigla ako natigilan sa nakita. Napasinghap si Mommy Myrna at si Daddy Albert naman na nasa likuran niya ay biglang natigilan. Napaawang ang mga labi ko habang gulat na nakatingin sa kanila. Amber! Medyo malakas na sabi ni Mommy Myrna saka gumawa ng ilang hakbang para makapunta sa akin at nang tuluyan niyang nagawa iyon, kagad niya akong niyakap kaya mas lalo lang akong nawala sa sarili. Mommy, Ma'am. Biglang usal ko kaya suminghap siya ng mahina saka sinapo gamit ang kanyang dalawang palad ang mukha ko. Namasa ang mga mata ko nang makita ang nagagalak niyang mga mata. Amber, oh my God. My daughter. Sabi niya saka ako niyakap ulit kaya hindi ako makagalaw. Pero hindi ko sinuklian ang yakap na iyon. Habang yakap-yakap ako ni Mommy Myrna o dapat kong tawagin na Mrs. Abellano, biglang dumiretso ang tingin ko sa asawa niya. Marahang ngumiti si Daddy Albert sa akin pero hindi ko iyon magawang suklian. Hindi nagtagal may isang lalaki na tumabi kay Daddy Albert kaya natuon doon ang pansin ko. Alden and I directly stared at each other while his mom is hugging me tightly. Tita. Wala sa sariling tawag ko na bigla niya akong pinakawalan pero diretso pa rin ang titig ko kay Alden na seryoso lang ding nakatingin sa akin. My heart pounded rapidly while staring at Alden. His mom is still holding my arm as we stare at each other's eyes. Amber. Tita. Amber! Bigla ako napaatras nang marinig ang boses ni Daddy. Nalalaki ang mga mata ko na nilingon sila. My dad is fuming mad while walking towards here and my mom is at his back. Mabilis ako na naglakad para salubungin si Daddy. Nang mahawakan ko ang braso niya, ramdam ko ang panginginig niya dahil sa galit. Dad, sabi ko sa kamarahan na nilingon si Alden na nakatingin na kay Daddy. Stay away from my daughter. Madiin at mahinang sambit ni Daddy habang diretso ang tingin kay Alden na halatang gulat din. We just want to talk to Amber. Sabi ni Daddy Albert kaya sa kanya naman natuon ang galit ng mga mata ni Daddy. You have no right to talk to her. Stay away from my daughter or else I'll sue you. Mas lalo akong kinabahan sa sinabing iyon ni Daddy. Napaawang ang mga labi ko para awatin siya pero hindi ko alam kung paano. His eyes are dark like he wants to punch someone. Nakakuyom din ang kamuon niya at kahit anong pigil ni Mommy parang hindi mapapawi ang galit niya. Dad, it's fine. Mahinang bulong ko kay Dad pero parang wala pa ring epekto iyon. Mahina ako sumulyap kay Alden na pabalik-balik ang tingin kay Daddy at sa akin. Nang biglang magtama ang mga mata namin, kaagad siyang kumurap at bahagyan na napaiwas ng tingin kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na bahagyang itulak si Daddy sa dibdib para hindi na siya mag-skandalo. Amber, how can we contact you? Napaawang ang labi ko sa kanapatingin sa mommy ni Alden na malamlam ang mga mata. Kaagad na pumunta si mommy sa harap ko para humarang sa pagitan namin. No, Myrna. Just no. Mariimbig kas ni Mommy, saka kami parehong hinila ni Daddy palayo doon. Pero bago pa kami makabalik kung saan ang maraming tao, muli akong sumulyap sa direksyon ni Alden. I saw him sigh while looking at me. Humingi ako ng tawad sa pamamagitan ng mga tingin bago ako tuluyang sumunod kina Mommy at Daddy. Don't you ever talk to them, Amber. Mariimbulong ni Daddy na humalo na kami sa maraming tao. Mahina akong kumurap saka tumango sa sinabi niya. Tuloy-tuloy kaming umupo sa isang malaking lamesa at nakita ko doon si Ivan kaya pagod ako nang umiti bago tumabi sa kanya. Where have you been? Mahinang bulong niya sa tenga ko pero umiling lang ako bilang sagot. Biglang nag-serve ang mga waiter ng unang dish pero tungin lang ang ginawa ko doon. Ramdam ko ang pagsulyap ni Daddy sa akin kaya pinilit ko ang sarili na tumikim kahit konti. Nang mag-angat ako ng tingin, biglang nagtama ang mga mata namin ni Daddy. He is serious and I could sense that he is still mad. I'm sorry. I mouthed that to him, so he went back to eating. You lost your appetite?
Biglang tanong ni Ivan na siyang katabi ko dahil napansin niya na pinaglalaruan ko lang ang pagkain na nasa plato ko. Hindi naman. Busog pa kasi ako. Wala sa sariling sabi ko sa kabahagyang ngumiti sa kanya. You should eat a lot. You're thin. Natatawang sabi niya, pero nagkibit balikat na lang ako sa kaumiling kasi wala pa rin ako sa sarili. Mom and Dad starting to talk to some businessmen here in our table and Ivan joined them because he's also into business. Ako, nanatili lang natahimik habang nakatingin sa baso ng tubig na nasa harap ko. I swallowed hard. I know that Alden's family is offended. Dad was so angry earlier and I couldn't do anything to stop him. Wala naman silang ginawa sa akin. I understand my dad but I know that he is too much. Sa muling pag-angat ko ng tingin, biglang napunta ang mga mata ko sa table na hindi kalayuan sa amin. Biglang napaawang ang labi ko nang makita si Alden doon kasama ang parents niya. His mom and dad are eating while he is just staring in a glass of wine in his front. Tinitigan ko siya. Kahit malayo kami, kita ko pa rin ang kunot sa noo niya. I slowly licked my lips. At hindi ko inaasahan ang pag-angat niya ng tingin na diretso sa akin kaya biglang nagtama ang mga mata namin kaya halos tumigil sa pagtibok ang puso ko. Kumurap siya na ilang beses habang nakatingin sa akin. Walang halong gulat sa mukha niya na parang kanina niya pa nakita na nandito lang ako. Amber, you want wine? Biglang bulong ni Ivan, malapit sa tenga ko kaya bahagyang nawala ang atensyon ko kay Alden. No, mahinang sagot ko bago ibinalik ang tingin kay Alden na ngayon ay nakayuko na. Napayuko na rin ako dahil hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan sa simpleng pagtitig ko sa kanya. My heart is pounding so fast and it's hurting me. My body is shaking and sweating cold. I can't explain. Simply looking at Alden make me hurt. Nasasaktan ako at hindi ko alam kung bakit. Powder room lang. Nanginginig na paalam ko bago tumayo pero kaagad na ibinigay ni Mommy at Daddy sa akin ang atensyon nila. Ivan, accompany her. Sabi ni Daddy pero mabilis na umiling lang ako sa ngumiti ng pilit. Hindi na, malapit lang naman. Sabi ko saka hindi na sila binigyan pa ng pagkakataon na pilitin ang gusto nila. Gamit ang nangihina at nanginginig na mga binti ay dahan-dahan akong lumayo sa table namin. Bago lumiko, wala sa sarili ako napalingon kung nasaan si Alden at biglang namasa ang mga mata ko nang makita na nakatayo na din siya at nakatingin sa akin. Kahit nangihina ng sobra, pinilit kong magmadali papunta sa powder room nitong hotel. Pagkapasok ko sa loob, kaagad akong huminga ng malalim saka pumikit ng mariin para kumalma at para mawala ang mga luhang namumuo sa mga mata ko. Napatitig ako sa mukha ko sa malaking salamin. I am beautiful and I won't deny that. I can love someone freely again, pero bakit parang hindi ko kaya? Nag-isip ako ng malalim sa loob ng banyo habang nakatitig sa mukha ko. After 10 minutes, I decided to go out at parang bigla ako nakaramdam na parang naiihi nang makita ko kung sino ang nasa labas. Pagbukas ko ng pintong iyon, yun din ang pagtayo ng maayos ni Alden galing sa pagkakasandal sa kaharap na pader. Napaawang ang labi ko na magkatitigan kami. Ako lang ang tao sa loob kaya sinong iniintay niya? I cleared my throat and avoided his gaze. I am sorry about my father. Mahinang sabi ko habang nakatayo 1 metro mula sa kanya. It's fine. Malamig at seryosong sagot niya kaya hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya. He looks serious but his eyes are telling me something that I could not name off. Sige. I am shivering. I am shaking. I am nervous. You'll go home? Biglang tanong niya na akmang aalis na ako kaya hindi natuloy ang paghakbang ko sana. I swallowed hard before answering. I don't know. Depende kay Daddy. Sagot ko kaya mahina na lang siyang tumango sa muli akong hinagod ng tingin na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang lamig sa katawan. I am shivering because of nervous. Bahagi akong hinimas ang braso ko saka napatingin siya doon. Napaawang ang mga labi ko para sana magpaalam na pero hindi ko magawa. He was my former husband and talking to him right now could start a war between our families. Pero bakit hindi ko kayang umiwas? Nang bigla niyang hubarin ang coat na suot, doon ako lalong nataranta. Napakurap ako ng ilang beses nang bigla niya itong ilahad sa akin kaya natulala ako sa coat na iyon. Huh?
You're cold? Tanong niya at hindi ko alam kung bakit ako tumango habang titig na titig sa itim niyang coat. Inisang hakbang niya ang pagitan namin at ilang sandali lang nasa mga balikat ko na ang coat niya. His scent automatically got into my nose. His natural scent is all over me now. Alden, it's fine. Hinahanap ka na ng daddy mo. Putol niya sa sasabihin ko dapat kaya mahina na lang akong tumango sa kawala sa sariling humakbang. Bawat hakbang ko ay yun din pagbilis ng tibok ng puso ko. Gusto kong lumingon pero hindi ko ginawa dahil sa oras na gawin ko iyon ay mas lalo lang ako maguguluhan. Mas lalo ko lang sasaktan ang sarili ko. I am wearing Alden's coat when I return to our table. Kita ko nagtataka na tiningnan ni Ivan ang coat pati na rin ni Mommy at ni Daddy pero umupo lang ako sa upuan ko. Whose coat is that? Mahinang tanong ni Ivan kaya dahan-dahan akong napalunok sabay tingin kay Daddy na titig na rin sa akin na parang hinihintay ang sasabihin ko. Someone that I know. Pinahiram niya lang. Nanginginig na sagot ko pero mukhang hindi sila kumbinsido. Let's go home. Biglang anunsyo ni Daddy kaya biglang tumagos ang tingin ko kay Alden na kababalik din lang sa table nila. Use mine instead of this. No. Mabilis na pigil ko kay Ivan nang akmang kukunin niya ang coat ni Alden mula sa akin. Mabilis akong tumayo kaya nagtataka din siya na tumayo. Why? I shook my head before smiling a bit at him. Hindi na. Okay na to. Kita ko ang bahagyang pagdaan ng inis sa mga mata niya dahil sa sinabi ko pero hindi na siya nagsalita pa. At hindi rin niya pinilit ang gusto. Wala sa sarili kong hinawakan ng malambot na coat ni Alden. Let's go. Pag-uulat ni Daddy sabay tayo kaya tumayo na rin si Mommy. Saka lumapit sa akin. Hindi nila kilala ang amoy ni Alden kaya malabong malaman nila na sa kanya ito. I am the only one that memorized the scent of my husband. Former husband, I mean. Tumango ako kay Daddy na naglalakad ng paalis. Bago ako sumunod, muli kong binalingan ng tingin si Alden na nakatutok lang ang tingin sa akin. Let's go, Amber. Uwi na lang din ako. Tawag ni Ivan kaya bahagya akong tumango habang inaalis na ang tingin kay Alden. Wait up. Sabay kami na naglakad papunta sa labas habang kabog pa rin ang kabog ang puso ko. I am going home with Alden's coat on my shoulders. Hanggang makapasok sa kotse, hindi pa rin ako makalma. I can still smell Alden's scent on me because of the coat that I was wearing. He smells so good. Parati naman. Nang makarating kami sa bahay, hindi ako sa kwarto ko dumiretso kundi sa kwarto ni Thea. Nang makita ko siya na mahimbing na natutulog, dahan-dahan akong umupo sa tabi niya sa kamarahan na hinimas ang buhok niya. Mommy? Inaantok na sabi niya ng bahagyang magising kaya mas lalo akong ngumiti. Yes, baby? She shook her head before hugging my arm a little. Marahan ko siyang hinalikan sa pisngi sa kainintay na makatulog ulit. Nang makatulog siya, doon na ako bumalik sa sarili kong kwarto. The first thing that I did was to take off Alden's coat. Marahan ko yung inilagay sa ilong ko sa kamahinang sininghod. His scent is my favorite scent in the whole world. I smell just like him, and this is wanting me to stay like this. I don't want to shower. Gusto ko na manatili lang ang amoy niya sa akin. His addictive scent is making me alive. Alam ko na dapat tigilan ko na ang pag-iilusyon pero hindi ko magawa. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba kasing ginagawa mo, Alden? Why are you acting like you care? After how many years? Bakit hindi pa noon? Or you were just guilty? Maybe you are. Kahit ano namang gawin mo, matatanggap ko. You don't have to say sorry or you don't have to be guilty. Because my heart will still forgive you, even without saying even a single word. Days has passed and Alden's coat stays in my closet. The December wind is so cold, yet we are used to it. They love it cold than hot. Nasanay siya sa Spain na halos araw-araw malamig doon. Ilang araw na kami dito pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung kailan at paano ko sasabihin kay Alden ang tungkol kay Thea. We never saw each other again after that night. It's not that I am expecting to see him every day. Hindi naman ako umalis dito sa bahay at kung umaalis man, grocery lang lagi ang tungo ko.
As the sun goes down and rises every day, I realize that my daughter's happiness is the most important thing. Ivan, no! Nakabibinging sigaw ni Thea nang bahagya siyang kilitiin ni Ivan. Natawa naman si Ivan sa kamarahan na lumayo kay Thea dahil matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Hindi nagtagal, kita ko ang pag-irap ni Thea kay Ivan na natatawa na lang kasi sanay na siya sa anak ko. Thea, it's Uncle. You don't want to? Masungit na putol niya sa sasabihin ko sa kaniyakap ng marahan ng teddy bear na hawak. She's so spoiled. Ivan mouthed, so I just nodded and we both laughed after that. Ivan has been visiting us here for almost every day now. Kung hindi sa umaga ay gabi siya bumibisita na parang walang trabaho na inaatupag. Where's Gina? Tanong ko kay Ivan habang pareho kaming nakaupo sa couch at pinapanood sa Thea sa kabilang couch na tahimik na naglalaro ng teddy bear niyang kulay pink. Ivan bought a lot of toys and foods for her today, but she didn't even touch any of those. Hindi ko alam kung bakit sobrang maldita ng anak ko pagdating kay Ivan, pero nagkakasundo naman sila. Hindi nga lang palagi. I don't know. Kibit-balikat na sagot niya sa kasumulyap sa akin pero nanatili lang ang tingin ko kay Thea na namumungay ang mga mata. Nagtagal ang tingin ni Ivan sa akin at kita ko iyon galing sa gilid ng mga mata ko. Bahagya siyang nakahilig sa armrest ng couch habang ako naman ay may unan sa lap. Nang hindi umaalis ang mga mata niya sa akin, bahagya ko siyang kinunutan ng noo. He is wearing his buttons down long sleeves. I guess he just took off his coat before coming here. Mommy, I'm sleepy. Biglang sabi ni Thea kaya kaagad kong ibinalik ang tingin sa kanya. Naabutan ko siya na humihikab na at bahagya ng pumipikit-pikit ang mga mata. Marahan akong ngumiti sa anak ko, sa kanilapitan siya. Tumayo na rin si Ivan. Akala ko magpapaalam na siya pero lumapit din siya sa amin. When Thea extended her arms for a lift, Ivan lifted her up. Dahil siguro sa antok kaya hindi na nagreklamo pa si Thea. Kaya ko naman. Sabi ko kay Ivan pero ngumiti lang siya sabay tingin sa anak ko na nakapikit na sa kanyang balikat. Kaya ko din. And she's so heavy now. You're thin. Umiling na lang ako sa sinabi niya bago nauna papunta sa kwarto ni Thea. Kaya sumunod naman si Ivan habang maingat na buhat ang anak ko. Nang makarating kami sa kwarto ni Thea, dahan-dahan siyang inilapag ni Ivan sa kama kaya kaagad ko din kinumutan at hinalikan sa noo ng ilang beses. Uuwi na siguro ako. Dahan-dahan akong tumungo sa katumingin sa pambatang orasan ni Thea sa bedside table niya. It's already 8 in the evening. Hatid na kita sa labas. No, okay lang. Stay with Thea. Pigil niya kaya marahan na lang akong tumungo sa kangumiti ng matamis sa kanya. Matamis na ngiti rin ang ibinigay niya sa akin habang nakatitig sa mukha ko gamit ang seryosong mga mata. Kaya bahagi akong nakaramdam ng awkwardness.